Number series tayo. Medyo may glare lang ng konti yung ilaw natin, pero kita naman yung mga numbers. Wag tiyagaan na lang natin. So number 1, we have 721, 521, 711, 531, 701, 541, and then dalawa yung hinahanap na numbers sa kasunod. Dito, parang ang makikita natin yung alternate yung 700, tsaka yung 500. So hindi siya yung eto yung relationship, ano yung nangyari dito, ano nangyari dito. Para ang gustong sabihin dito, ano yung nangyari dito, tapos ano yung nangyari dito. So, 721 to 711, nabawasan ng 10. Ganon din kaya dito, yes, 711 minus 701, 700, minus 10 din. Binawasan din ng 10. So, para ma-expect na natin na, parang dito, from 701, up going to the first number na hinahanap natin, dapat mabawasan din ng 10. So ano yung 701 minus 10? 691. Okay? 691. Dito naman sa kabila, 521 going to 531 plus 10 naman. 531 plus 541 plus 10 ulit. So expect natin na ito dapat plus 10 din. So 541 plus 10, 551. Yun ang dalawang terms na hinahanap natin. Okay, second example para sa number series natin for today. We have 148 over 450, 158 over 440, 168 over 430, 178 over 420. So ito madali lang to, kitang-kita natin kung ano yung nangyari sa numerator, ano rin ang nangyari sa denominator. So yung numerator, habang tumataas ng 10, 48, 58, 68, 78, yung denominator naman nababawasan ng 10. 50, 40, 30, 20. So, dagdagan natin to ng 10, magiging 188. Tapos, babawasan natin to ng 10, 410. Next, dagdagan ulit natin ng 10, 198. Bawasan natin ng 10 over 400. Kaya itong example number 2 natin, in case merong maibigay na ganyan sa civil service sa similar, kayang-kaya yung sagutin. Again, ang advice ko, wag i-memorize ang sagot, i-memorize yung paraan kung paano nakuha yung sagot. Number 3, sa ating number series, meron tayong numbers na 8, 10, 14, 18, nasa gitna yung blanco, then 34, 50, and 66. Check muna natin kung okay yung addition. Eto, 8 para maging 10, nag-add ng 2. 10 para maging 14, nag-add ng 4. 14, 18, nag-add ng 4. Parang hindi consistent, no? Tapos ito, hindi natin alam kung ano yung in-add. Tsaka dito, kasi siya yung nawawala. Pero from 34 to 50, nag-add ng 16. At from 50 to 66, nag-add ng 16. Parang nakakita ko ng liwanag kasi dalawang beses nag-add ng 4, dalawang beses nag-add ng 16. Kung dito, makakahanap tayo ng number na nag-add pareho ng 8 ng dalawang beses, yun ang magiging sagot natin. Try natin yung 8 kasi 2, 4, 8, 16. Dagdagan natin ito ng 8. 18 plus 8 ay 26. Kung yan ay plus 8. Plus 8 din ba to? 26 plus 34. Oh yes, plus 8. Kaya ang sagot natin ay 26. Dito naman sa number 4, meron tayong 10 to 22 plus 12 yan. 22 to 27 plus 5. And then blanco. And then dito, tingnan nyo. 44 to 56 plus 12 ulit, and then 56 to 61 plus 5. Parang naging consistent siya. Kung dito, ano kaya yung plus 12 nito? 39. Tama, no? Plus 12. And then 39 plus 44 plus 5 ulit. So, naging consistent tayo. Kaya ang sagot natin ay 39. Number 5 sa ating number series problems, 29, 36, 44, 53. Okay, tingnan pansinin natin dito ha. Maliliit lang yung mga nababagong number kaya pwedeng addition lang yan. Para naging 36 to 29 plus 7. No, 36 going to 44 naman plus 8 yan, di ba? And then yung 44 plus 53 plus 9. So, consistent naman. Sunod-sunod yung number na ina-add. Kaya expect na natin na 53 to the next number dapat plus 10. So 53 plus 10 ay 63. And then 63 going to the next number naman ay
plus 11. So, 63 plus 11, 74. Yan yung ating sagot. Alright, number 6, we have 2, naging 10, naging 60, naging 420, naging 3,360. Yung ganyang example, parang ang bilis ng laki, ng paglaki ng numbers, hindi yan addition. So, expect natin na baka multiplication naman yung nangyayari. Kasi ang laki kagad from 60 to 420, from 420 to 3,360. So, from 2 to 10, multiply yan sa 5. From 10 to 60, multiply sa 6. From 60 to 420, 6 to 42, that's times 7. And then 420 to 3,360, check nyo yan sa calculator, that's times 8. Kaya dapat, yung kasunod natin, 3,360 times 9. So multiply natin, 0, 54, carry 5, 27 plus 5, 32, 3, 27 plus 3, 30. So, ang answer natin dito ay 30,240. Times 10 naman ang ginawa doon. Or times 9 pala. Question number 7 for number series. Our numbers are 4, 9, 20, 43, and 90. Yan, check natin. Hindi naman ganun kabilis yung paglaki ng numbers. Kaya, tingnan natin sa addition. Para maging 9, si 4, nag-add ng 5. Si 9 para maging 20, nag-add ng 11. Si 20 para maging 43, nag-add ng 23. Wala. And then, si 43 para maging 90, ilan ang in-add? 47, ano? So, plus 47. Wala akong makitang pattern. Pero check natin yung, minsan hindi natin makikita yung pattern sa first layer pa lang. Tingnan natin sa second layer. 5 plus 11, 5 naging 11 ay ano yan, plus 6. 11 naging 23, plus 12. 23 naging 47, 24. No? So, parang nakakita ako ng pattern. So, parang feeling ko, dapat kung mag-a-add dito, 4 plus 48. Yan. Yan, 47, para maging 48 siya, add natin to, nag-add ng, para makuha yung next number dito, add natin, that's 95. Tama? 47 plus 48, 95. Tapos para makuha naman natin to, i-add natin tong dalawa, 185. Tama ba? Okay, plus 95. Tapos yung 47 going to 95, plus 48. So ang sagot natin dito ay 185. Again, I discourage you to memorize the answer. Memorize the procedure kung paano nakuha yung answer.